Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito, ano naman tayo din ngayon? Ang gagawin natin ay digital blood pressure meter, pero ganun pa rin, modification pa rin. So halos puro modification tayo ngayong linggo na to. Dahil nga ito yung mga dinadala dito ng mga kapitbahay namin. Ayan. So, ang gusto ng kaibigan natin dito ay magiging dual operated siya, both battery tsaka di kuryente. Ito yung gusto niya. Kasi nga kung puro battery siya, tagal niya na tong ginagamit, napapamahal siya dahil apat na double A battery yung kakailangan nito. Ayan, apat. Tapos ilang araw lang niya gagamitin. Hindi pa abot ng linggo. So, napakalaking gastusan. Okay? Kaya gusto niya, gawa na lang ng dekuryente. So, hindi naman natin pwedeng lagyan ng power supply sa loob kahit nasabihin pa nating switch mode power supply dahil napaka-compact nito. Ayan, walang pwesto, walang espasyo na pwedeng lagyan sa loob. Kaya naisip ko, gawa na lang natin ng adapter type. Adapter na lang yung gagamitin natin. At kung tinanong ko siya kung ano bang available na adapter kami ron sa bahay at yun yung pagbabasihan natin. Sabi niya sa cellphone, okay kung magsi-cellphone tayo, 5 volts lang, kailangan natin ng boost converter para magiging 6 yung voltahe para umangat or step up. Isa pa, meron siyang router adapter. So router adapter ay 12 volts. So, kailangan na natin ng buck converter para bumaba sa 6 volts dahil nga 6 volts yung kailangan nito, apat na battery. Pero ang problema natin, hindi na naman magkakasya yung buck converter natin na ilalagay sa loob. Kaya ang naisipan ko, ano na lang, ito na lang. Ito na lang yung kinabit natin. Yung 6 volts regulator, yung tatlo yung paa, yung 78 series. Ayan. Tapos ito yung pinaka-adapter natin. So, sa pagkakabit nito, sandali lang naman yan dahil tatlo lang yung paa. So, nasa sayo na kung ano yung gagamitin mo, yung negative out or positive out ba na 6 volts regulator. Ayan siya. Okay? So, nagbutas tayo dito sa tagiliran. Ayan, tingnan nyo. So, kailangan lang nating malinis yung butas para hindi ma-upset yung customer. Okay? Tapos, dinikit natin ng maigi. Baka mamaya, ilang linggo lang, tanggal na sa kasasaksak dito. Baka hihiwalay na to. So, kailangan natin lagyan ng magandang pandikit. Ayan. Okay, so, tsaka isa pa dito, yung isi-share ko sa inyo kung paano natin ginawa, no? At dinaan natin sa switch. Dinaan natin dito sa DC switch. Ayan, kung iwan ko kung makikita nyo. Tatlo yung terminal nito. Okay? Yung dalawang terminal na yan ay yun yung pinaka-switch niya. So, papaano ba ito? Gumawa tayo ng kunting diagram para masundan at lalong maunawaan ng mga ka-viewers natin na mga baguhan pa lang. Okay, so ito na yung pinaka DC jack or DC socket natin na kung saan dito natin isasaksak yung ating yung ating pinaka adapter. Saan ba yun? Ito. So dito yan. Dito sasaksak Ayan siya. Tapos ito yung pinaka regulator natin. Ayan. So sindan nyo na lang. Ayan Siguro hindi naman kayo maliligaw dahil nga may mga may mga nakalagay may mga linya kung saan siya papunta. Ayan. So ito na yung natin, trepe na DC jack or DC socket. Yan ituturo natin sa inyo So ginawa natin standard connection tayo. Yung center pin ay positive. So kapag positive yung center pin natin, ang isi-switch na voltahe natin dito ay negative.
Ayan. Kasi nag-positive center pin ka. Ngayon, kung gagamitin mo namang negative yung center pin, so ang isi-switch mo dito ay yung positive. Ayan, nakita niyo yung dalawang paa. Ayan siya. So, dito lang natin ilagay para mas makita dito, no? Kasi magkakadikit-dikit na dyan kung dito pa tayo dadaan. Kaya dito natin. Ayan. Okay? Ganyan siya. Ito, tingnan nyo ng maigi kung paano natin ginawa. So, yung unang ano niya, yung hindi pa natin hindi pa natin minodify, yung original connection niya. Yung original connection dito ay ganyan lang siya. Yung positive, nakadirekta sa positive. Ito yung battery compartment. Ito yung kanyang mainboard. Okay? Ito yung pinaka mainboard niya. So, nakadirekta lang yung positive, positive, negative, negative. Ganun lang. So, ngayon, nung ginawa na natin, nilagyan na natin siya ng DC socket. Yung negative ay siniswitch na natin siya. Yan, kung siya dumaan. Ito yung negative, sa isang terminal. Mula dito, papunta sa negative terminal ng battery compartment. Tapos, ito, yung negative naman, ito nakaano pa to, hindi pa to naka-switch. Ayan siya. Papunta naman siya sa direkta sa mainboard. Okay? Kasi itong na to, itong DC socket na to, magkukontak lang yung switch niya dito, itong dalawang terminal kapag nakabunot, walang nakasaksak dito. Saka pala nagkukontak yan. Ngayon, kung isasaksak mo yan dito, mag-off yung kanyang switch. Ibig sabihin, kapag sinaksak mo dito, walang dadaloy na negative papunta dito sa kanyang battery compartment terminal. Negative terminal. Walang dadaloy. Saka palang magkakaroon ng negative yan kung tinanggal mo yung nakasaksak dito. Magsushort yung dalawa na yan. Okay? So, saka pa magkakaroon ng negative papunta rin dito sa kanyang mainboard. Saka pa siya aandar. Ayan, ganyan. Yan, sundan nyo na lang ng maigi, Ayan, hindi naman siguro kayo malilito kung paano. Ganyan lang siya. Kaya kasi kung hindi natin siya idadaan ng switch dito, kung nakatap yan direkta, positive, positive, negative, negative, at gumamit ka ng battery dito, tapos nakalimutan mo, gumamit ka rin ng adapter, ang mangyayari, yung battery mo dito, tsaka yung voltahe na galing sa adapter, magsasalubong sila. Yung battery pa naman dito na ginagamit mo, hindi naman siya rechargeable. O kung rechargeable mo yung nakakasa, yung atin namang circuit dito ay hindi naman design para mag-charge ng battery. So, ang mangyayari, pwedeng susunugin or sasabog yung battery na nakalagay dito. Kaya delikado. Yun yung dahilan kung bakit dinaan natin sa switch. Okay? Na saka pa gagana yung battery mo dito na nilagay sa compartment kapag walang nakasaksak dito. Kapag may nakasaksak naman dyan na adapter, disable din yung battery mo dito para hindi sila magkakasalubong pareho. So, ganun lang. Ayan. Okay? So, try natin dito kung gagana na ba yung ginamit natin. Saan na ba yun? Ito. Saksak natin siya dito. Tapos, power on. Ayan. Tapos, start. Ayan. Okay? So, hindi yan tumatakbo dahil wala naman kasi tayong kinakasa dito. Ayan o. Wala pa tayong nakakabit. So, ang importante lang dito, kapag nagkakabit ka ng mga ganito, regulator, siguraduhin mo lang na kakayanin ng circuito. So, itong regulator naman kasi na ginagamit natin ay 1 ampere to. Tapos, ang power consumption nito ay napakababa lang. Nasa ay nakabaliktad. Ayan. Yung makikita nyo, baba lang, ano lang siya, 6 volts, 3 watts. Kaya, kayang-kaya. Walang problema. Okay? Ayan lang. So, pwede na. Pwede nang kuhanin ng safe na siya gamitin at ayan, gumagana na. So, hanggang dito na lang siguro. Sana ay makakatulong to sa mga viewers natin, sa mga mahiling mag-modify,
at saka yung mga nag-uumpisa pa lang. So maraming salamat. God bless at bye-bye.